Before we proceed, allow me to read our devotion for today. Ang pamagat niya ay A Sanctuary of Peace. We will be reading from Philippians chapter 4 verse 7, and it says, "And the peace of God, which surpasseth all comprehension, will guard your hearts and minds in Christ Jesus." May the Lord add blessing to the reading of His Word. So dito natin makita, sabi nga na ang ating massage room or the treatment room could be a place of sanctuary. Ibig sabihin nun, yung ating mga client ay nagkakaroon sila ng kapahingahan kung saan ay sa mga samot-sari nila maaaring pinagdaraanan sa buhay, pagka nandun na sila sa ating massage area ay totoo nagkakaroon sila ng rest. Pero ang totoong rest, sabi nga ng Bible, is the rest that comes from God. It's the rest that comes through Jesus Christ. No? Kasi kapag tayo ay namamahinga sa Kanya, kung inyo maalaala sa Psalm 23, sabi nga, di ba? The Lord is my shepherd, I shall not want. Ibig sabihin nun, siya yung kasapatan ng buhay natin. No? He leads me in the path of righteousness. Ibig sabihin nun, tayo ay kanyang ginagabayan upang tayo ay lumakad ayon sa kanyang kalooban. And that is exactly the only way that we can say na meron tayong kapahingahan. Kaya madalas ko naririnig sa mga kasama natin at maring sa ibang mga 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 ngaral that they kept on saying we cannot give something that we don't have. No, hindi tayo makabibigay ng kapahingahan, ng relaxation, anumang bagay sa ating client na magbibigay o mag-alleviate ng kanyang karamdaman, ng kanyang sitwasyon, maliban na lang kung tayo din ay mayroon nito. No, that's why it's very important na we ask God, we always pray, Lord, tulungan mo ako na sa aking mamasahing client na ito, Panginoon, ay tunay po siyang ma-relax. Tunay po na maramdaman po niya ang kapayapaan, ang katiwasayan, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat at muli mo kaming pinalalahanan bilang mga massage therapist o Diyos na kami po ay patuloy lamang po na manalangin at humingi sa inyo, Panginoon, ang iyo pong kapayapaan sa aming pong puso upang sa gayon among banal na ang aming client na aming minamasahe o mamasahin, Panginoon, ay magkaroon po ng kapayapaan at kapahingahan, Panginoon, sa pamamagitan po ng aming pong masahe. Salamat po ng muli at aming idinadalangin ang pagpapatuloy ng aming journey, ang aming lakarin bilang mga mga magkakasama, Panginoon, sa larangan po ng wellness na industriya po ng pagmamasahe. At we also pray for those still coming in. We also pray for a good internet connection, Lord God, na wala po maging interruption sa aming pong pag-aaral. Maraming salamat, Panginoon. Ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And yes, like what we have said, today is the continuation ng ating pag-aaral. Later in a little while, meron tayong gagawing maikli lang naman na na quiz, no? Very short quiz. But before we do that, we have to finish first yung ating pong huling bahagi ng ating pag-aaral sa Module 1, which is the fundamental concepts of massage therapy. Ito na ipatungkol doon sa kung ano ang pagkakaiba ng wellness doon sa therapeutic massage. No? So mahalaga po na alam po natin sapagkat pag tayo tinanong, masabi natin sa client natin kung ano yung pagkakaiba ng dalawa and how do we approach one, whether if our client would like to do a wellness or relaxation or doon naman sa larangan po ng therapeutic. And I understand one of you here, meron pong iba sa inyo o isa o dalawa sa inyo na ang kanyang parang forte is about therapeutic, no? Panghihilot. Ibig sabihin nun, hilot wellness. So there's nothing bad about that. Malaga lang is sa tulad na sabi ko kanina, tingnan natin kung ano yung pagkakaiba ng dalawa. Ito po yung pinakahuling bahagi ng ating talakayin sa
unang module, which is the fundamental concepts of massage therapy. Okay, so ano yung pagkakaiba ng wellness? Wellness is kapahingahan, therapeutic is more on the approach ng pagpapagaling. Okay? Sabi nga dito, a type of massage therapy, pag pinag-usapan natin yung wellness, focuses on promoting overall physical and mental well-being. No? Ibig sabihin nun ay hindi lamang siya concern sa physical na kagalingan, kung hindi maging sa kanyang psychological, sa kanyang emotional na pangangailangan. At ang therapeutic naman, ito po ay uri ng massage therapy na ang kanya namang concern o ang kanyang focus ay patungkol doon sa specific health concern or specific condition na kailangang mabigyan ng atensyon, no? Para ma-alleviate, para mapagaan anuman ang karamdamang mayroon yung ating client. Okay. So, ang tanong lagi is, alin ba sa dalawa ang pinakamagaling? Which one is the best? Which one is better? Ika nga, no? So, between the two, well, mamaya malalaman natin, but at the end of the day, depende yan kung ano yung preference ng ating client. Okay? So I hope that's very, very clear. Kung ang client natin ay humihingi ng ika nga ng panahon na kung saan ay yung kanyang sore muscles, no, yung kanyang stiffness, yung stiff neck niya ay anong tawag nun, ma-alleviate, maalis po, mabawasan, yan po ang tuon po natin would be more on the therapeutic side. Okay? Pero kung gusto naman ng client natin ay pagkatapos ng masahe ay yung anuman ang dahilan ng kanyang pagkakaroon ng ano bang tawag nun, nung anxiety, mga gano'n, no, kung saan nagugulumihan, ika nga, yun yung ano, bibigyan natin siya ng wellness massage. Ayan po, ibig sabihin po nun, gusto niya lang po ma-relax. Now, tingnan po natin ang kanyang pagkakaiba when it comes to that customer, no, yung relationship. Sa pagka pinag-usapan natin ang salitang, ah, ito tumalon siya. Ayan, 'pag pinag-usapan natin yung salitang, wellness, ang katawagan ng client ay katawagan ng nasa receiving end ay client, 'no? Pero kung therapeutic naman, ang katawagan po diyan normally po is patient, okay? So ayun po. Ang focus ng dalawa when it comes to wellness, ang layunin ng nagmamasahe ay para ma-achieve o mabigyan o sa katuparan yung naisin ng client na magkaroon siya ng relaxation. However, when it comes to therapeutic naman po, yun po sinasabing functional outcomes, no? Yun po yung purpose, yun po yung layunin po nung therapeutic, no? So ano yung inaasahan natin? Halimbawa tulad na nabanggit natin kanina, ang nais ng client ma-relieve yung kanyang nararamdamang stiff neck, no? Yung stiffness ng kanyang liig. Then yan po functional outcome po yan. Okay, so kailan maituturing natin na na-meet na po yung concern, yung need ng client natin, no? Ito po yung tinatawag na termination of care. So when a client's needs are met, okay, referring to the wellness, tapos na po yung ating obligasyon sa ating client. However, kapag nasa therapeutic naman po ay hindi po natatapos sa isang session. Maaari po magpapatuloy po yan ng ilang sessions bago natin masasabing totally or completely terminated na po yung procedure. Okay. The next one here is pag sinabi naman po natin training, so wellness, of course, basic certification will do, no? Yung magkaroon lang po siya, halimbawa sa DOH, magkaroon lang ng certificate of completion, then that's all, no? Tapos na po yun, lalo na kung na-comply na po yung 60-hour requirement ng kagawaran ng pangkalusugan. However, pagdating naman po sa therapeutic, ang pagsasanay po ay goes beyond the actual yung academic discussion, academic process, no, yung pag-aaral patungkol doon sa mga bagay-bagay ng therapy. Pero may mali nakikita natin na kinakailangan pong praktikum.
Ayan po, para magkaroon talaga ng kumpleto and then pagkatapos po niyan, pagkatapos ng academic requirements, pagkatapos ng practicum, ay magkakaroon din po ng evaluation, assessment bago siya mabigyan po ng kaukulang, ano ba 'yan, certification. Halimbawa, acupuncture, kailangan po natin ng license, ayan po. Okay, ano po yung mga demand? Ang wellness is more on lighter po kasi yung approach po niyan 'no, magaan lang po, relaxing po siya kaya medyo, lighter ika nga dito. However, when it comes to therapeutic, mas madiin. And I remember way back when I was in Japan 'no, na ako po yung nag-aaral ng Shiatsu, eh, ano po, doon ko po naranasan yung aking sensei, yung aking teacher na Hapon, pagka ako ang nagde-demo sa kanya kasi pagkatapos ng lecture actual 'no, magde-demo po kami, magka-counter demo. When I do may application, when I do my demonstration sa aking teacher, maririnig ko sa kanya, sasabihin niya, "Sudis ne," yung gano'n, "Okey, masarap," yung gano'n. Pero sa totoong buhay, kasi po ang shiatsu sa Japan is more on therapeutic, kaya, hindi talaga yon satisfying sa kanila. 'Pag sinabi po nating shiatsu 'no, sa Japan, talagang diin na madiin po 'yan. Kaya nung yung aking teacher po nagde-demo sa akin, nagpi-press po siya sa likuran ko po at, naramdaman niya po na nagre-react po ako. Napansin ko po, lalo niyang dinidiinan, pa siyang nanggigigil, yung gano'n. Yun palang concept po nila is that, I do not know if you agree with me, but sa kanila po, no pain, no gain. The only time that they will have to terminate kung ano man ang presyo na ibinibigay sa isang parte ng katawan sa'yo, kailangan hindi ano na 'no, para kang namamanhid ka na, na wala ka ng nararamdaman. That's the only time they could say, totally, completely nagawa na nila yung dapat nilang gawin sa iyong parte ng katawan. So, that means yun nga tulad sinabi po natin, ang kanyang approach po dito ay napaka-ano po, heavy po yung ano, yung pressure. Okay. The next one here is, ayan, we'll just delve a little about doon sa marketing model. Sabi nga dito, business to business networking. So referral mechanism po tayo. Pagdating po ng wellness, di ba? Ah, yung ano po yun, no? Sa isang spa, yung menu, naka-plancha na po doon kung ano po yung i-deliver po natin. However, when it comes to the, ano naman po, sa therapeutic side naman po, magkaiba po siya, no? Kasi ang approach po doon is more on, of course, yung client pong pupunta, maghahanap po siya ng magmamasahe sa kanya na magbibigay ng therapeutic treatment sa kanya kasi meron siyang dala-dalang karamdaman. Ayun po yun na sa tingin niya, masahe po or massage therapist po ang puwede pong makatulong sa kanya. Okay. So, ayun po. Although 'yan katulad ng po nabanggit natin when it comes to giving the massage, at the end of the day naman depende 'yan kung ano yung naisin ng ating client. In a nutshell, pagka pinag-usapan natin dito yung pagmamasahe, kailangan natin when our client approaches us or even when they come to our spa, dapat malinaw kung ano yung in-expect niya at ano naman po yung puwede nating i-deliver, kung ano po yung puwede nating gawin, okey? Kaya sinama lang po 'yan ng DOS dito para magkaroon lamang po ng linaw 'no, kung ano po yung mga expectations, kung ano po yung mga ika nga, yung mga procedures na kailangan na bigyan ng pansin, and then whenever people would ask us, would inquire of us, alam natin kung papaano natin sila bibigyan po ng kasagutan. Yun po yung pinakahuling bahagi po ng ating pong pagtatalakay po sa Module 1, which is the fundamental concepts of massage therapy. Katulad po ng nabanggit po natin o aralan natin na ang panimula ng pag-aaral na 'to is about yung history, kung saan po nagsimula ang masahe, and then down the line to the modern era, and then hanggang sa kasalukuyan dito sa atin sa Pilipinas. And then pinag-usapan din po natin kung yung iba't ibang mga benefits 'no, effects. We have the physiological effect, we have the miscellaneous and the psychological effect na makikita po natin ano po ang hantungan po na masahe po natin sa ating client 'no. Kaya yun po nakita po natin yung comparison ng dalawa. And then we also have discussed in past few days patungkol naman sa kung ano yung indication. Kailan indicated
ang masahe. Pag sinabing indicated, kailangan siya nire-recommend, no, na kailangan bigyan natin na o i-apply natin yung masahe sa ating client. Halimbawa, when it comes to a client na mayroon pong anxiety, no, mayroon pong pakiramdam na uncertainty, yun po, maganda po yung masahe po natin. So that's an example of that. And we also have tackled about the contraindication. Pag sinabing contraindication, ito naman po ay kung saan hindi po ayon sa kagawaran ng pangkalusugan, recommended ang masahe. Yes, maraming benefit ang masahe. Yes, affordable and accessible ang masahe. And yet, my friends, we have to remember, like what we've discussed, may mga instances na hindi pa pwedeng masahin yung client. No? Halimbawa po, pag ang client po natin ay nasa advanced stage ng cancer, ayan po, kasi ika nga sa English, meron pong tinatawag na nagmi-metastasize yung cancer cells, no, dumadami lalo po yan kapag hinagod natin ng hinagod gamit ng ating Efloraj. Kaya ayun po. And of course, we have tackled also na yung contraindication, meron pong dalawang uri. We have the locally contraindication or locally contraindicated at meron din po tayong totally or completely or systemic na contraindication, which means kahit na anong mangyari, huwag mong ibibigay sa client. However, like what we have said, kapag tayo nagmamasahe kasi minsan naman po hindi naman nagsasabi agad yung client natin, no, kung healthy po siya, pwede ba siyang masahin, yung things like those. So kaya kung tayo man, kung sakasakali habang nagmamasahe po tayo or even before the session, pagka ang ating pakiramdam parang may something is amiss, no, something is wrong, something is not being revealed to us, then ang pinaka-safe na gagawin natin, lalo na kung may hawak-hawak na tayo na lisensya, is to prepare a waiver and then ipapipirma natin sa ating client, no? Para po kung ano mangyari, kung mayroon mang maging result na ikang adverse result na mangyari, safe tayo. Hindi tayo malalagay sa alanganin. Ayan po yon. Okay? And then yan, tulad nung natalakay natin kanina, we have also discussed about the difference or the comparison ng wellness and therapeutic, no? Generally, pag sinabi nating wellness, ito po ay nagbibigay ng kapahingan sa client natin. And then kanina na pag-usapan natin kapag therapeutic, ang kanyang pinaka-concern ay ma-alleviate, matugunan anuman ang karaingang physical, no, ng ating pong client. Okay, so that concludes our discussion on Module 1, which is the fundamental concepts of massage therapy. Sa ngayon, tutungo na tayo sa susunod na module. Now, before we go into that, allow me to just show it to you because lalo na yung mga kapapasok lamang at para maintindihan nyo po yung flow ng ating pong pagsasanay, pakita ko muna sa inyo yung slide for a while. Napag-usapan pala natin yung patungkol doon sa short quiz. Now, I would like just to go into this for a while. Kasi na pag-usapan natin kahapon, yesterday we were not able to have our class and then I told you na you do your own study on the 5 basic strokes and then I will give you a short quiz. Back now, paano kayo makakapasok? Ito yung ating ito yung gusto kong matutunan nyo today. Makita nyo po yung slide. Meron po siyang code number 8195. 8195, let me repeat that, 8195-72773. By keying in the number 8195-7273. The question is, from what term does the word effleurage come from? Or came from, I'm sorry. Came from pala to dapat. Ayan. So may sumagot na po. From the term effleur. Sige, ayan. Ibig sabihin nun, nakukuha nyo na po yung yung how you could key in and share your input. Okay, ulitin ko po. I-key in nyo po yung 8195 and 7273. Nasa inyong cellphone po yan. And then, mamili po kayo and you have the choices here. Mamili po kayo na inyo pong sagot. So, two have answered already na ang salitang effleurage ay nagmula sa salitang effleur. Sige po. Right now, how many are we? You are 19. I expect kahit kalahati makakasagot po. We have now 3 who gave their answer. What about the others? Sige po. So time's up. Ayan.
The others I know are still figuring out kung paano po nila sasagutin. So the correct answer here is effluor. Okay? Ang ibig sabihin po ng effluor is that's a French word which means to glide or to slide. Pagka nandun na po tayo sa 5 basic strokes kung paano ninyo i-execute, no? Kasi yun po yung napansin ko po kamakailan sa ating training. Kasi pagka pinanood nyo lang sa YouTube, hindi din nyo nakita paano exactly ginagawa. Medyo nagkakaroon po ng kaunting confusion. Ano ba ang best based dito sa ating choices? Ano yung best description po ng pit career? One here is to tap, another one is to glide, and another one is to knead. Okay, so what's your answer? Na po. Nasa taputment na siya. Sige po. Okay po. Hindi ko na may atras ito eh. Sige. So the next slide here is on taputment. Which one does not belong here? Taputment. May sumagot tapping. Ang choices are tapping, pinchment, and rolling. Ano yung hindi kabilang sa taputment? You can see here, ito yung tinatawag natin na variations. No? Ayan po. Sige po, I'll give you last 30 seconds. So far, ang nakasagot pa lang po ay 6 and you are 18 right now. So wala pang 50%. Okay, may sumagot ng impingement. Yan, lumipat yung isa. Napunta sa rolling. Ito ay part ng exercise na sinasabi nating analysis. No? I'm trying to teach you how to analyze. No? Analyze, kailangan isipin natin. But of course, you cannot give a sound analysis or sound judgment unless you know the basic of it. No? Kung ano yung kabilang po sa taputment. Although I cannot expect you to know everything yet kasi hindi pa natin napag-usapan. Pero just ano lang, hunch nyo lang po. Hula-hula nyo po. Which one is the correct answer? Sige po. Rolling po, sir. Ano po, Justin? Rolling po, hindi po siya kasali, sir. Bakit? How will you explain that? Bakit hindi kasama? Bakit ang tamang sagot ay si rolling? Yung nasa tapotment po, yung variation niya is tapping, pinchment, tsaka quacking, tsaka cupping po. Okay. And then why is rolling the correct answer? Which meaning hindi siya kasama dito sa choices. Where does rolling come from? Or what does it represent? Rolling is part ng vibration, no? So kaya hindi siya kabilang. The correct answer is rolling. Okay? So ayun. It seems hindi pa rin lahat nakaka-participate ano po. So pero kahit papaano po medyo dumadami na. I hope in the next few days you would learn the nitty-gritty of it, no? So yun po yung mga tanong po niyan. Okay. So tuloy tayo ngayon and we will now proceed sa next slide natin and sa next module. And before we go into that, meron lang po ako ipapakita sa inyo slide. Sandali It's course outline, right? Okay. Yes po. Inyo po, ang susunod na pag-uusapan natin, like what I have mentioned during yung first few days natin, is that medyo magkakaroon tayo ng reversal ng ating pong outline. And dito makikita natin the module 1 is fundamental concepts and then we have module 2, module 3, 4, and 5. Now, do not be surprised bakit po uunahin ko po yung module 5. Katulad nung po nabanggit po natin kamakailan na ang module 5 is more on the oral practical exam, no? Yung paghanda para sa oral practical exam. Kaya minabuti kong unang pag-usapan siya kasi kung pag-usapan natin according to that order, alanganin na, no? Kasi kung susundan mo talaga yung module natin, yung module ng presentation natin is nasa ano na po yan, malapit na po tayong umabot na po ng mga March or April. No? So medyo alanganin na for those especially, hindi masyado kabisado yung 5 basic strokes. And that explains bakit sa ngayon, uunahin nating pag-aaralan, uunahin nating pag-uusapan yung module number 5 which is massage therapy application. Okay.
So ayan po, welcome to Module 5. This is massage therapy application. Okay, ano po yung ating learning objectives? The first thing that you would encounter, the first thing that you would like you to to know is, or to be able to acquire, is the ability to analyze, apply the complete massage procedures katulad nung pre-massage, massage proper, at post-massage. Ibig sabihin po nun, ito po yung 3 stages of massage. Hindi po pwede pong didiretso ka po sa massage proper without going first dito sa pre-massage. No? Meaning to say, before the massage. Ano po yung mga preparation na kailangan malaman natin at gagawin natin, at ano naman gagawin natin kapag nasa massage proper na, at higit sa lahat kapag kayo ay dumako na po sa post-massage. Ang pangalawa ay kailangan nyo matutunan or magkaroon ng mastery yung 5 basic massage strokes. Ano po yung 5 basic massage strokes? Ito po yung effleurage, petrissage, friction, taputment, and vibration. Now, some of you might be asking, bakit po nahuli ang vibration as against doon sa taputment? 'Di ba karaniwan yung pag nagmasahe tayo ay yung tapping natin, yun yung pong panghuling massage stroke na ginagawa po natin, no? There is an explanation for that, and I want you to take note of this very, very carefully. Kasi ang procedure po, ang sequence ng massage na karaniwang sinusunod lalo na sa Swedish massage ay effleurage, petrissage, friction, vibration, and taputment. I think you agree with me on that, no? So yun po yung ayos po niyan. However, sa DOH, hindi nila pwedeng sundin yung ganyang karaniwang flow. Right now, I'm holding this book. No, ito po yung aklat, Massage Therapy Principles and Practice. Napakakapal po niyan, no? Ang author po nito is si Susan Salvo. Okay. Ito po kay Susan Salvo, nakapatent po actually, according to DOH, na ang flow na massage, no, na nabanggit natin kanina ay nakapatent na sa US. Mas ibig sabihin hindi na pwedeng gayahin po 'yun kasi otherwise ma-question po yung DOH. Kaya ang ginawa ng DOH, ni-reverse niya po yung ayos. Kaya sa atin sa DOH, kapag DOH ang pinag-usapan, ang magkasunod ng 5 basic strokes ay ang effleurage, petrissage, friction, taputment, and vibration. Ayan, medyo awkward po kung tutuusin natin. Pero yun po ang dahilan ng DOH kung bakit po yung kanyang ayos, yung kanyang pagkasunod-sunod ay magkaiba as the regular procedure that we observe sa ating pagmamasahe. Ayan po. Ang pangatlong objective po ay to integrate massage tools safely and effectively, ensuring all practice strictly adheres to standards. Kasi po yung makikita nyo later on, may mga forms po ang DOH na nilabas. No, ano po yung gagamitin sa pre-massage? We have the client intake form, and then pagdating naman sa assessment, meron po tayong tinatawag na SOAP form, which is subjective, objective, assessment, and plan. Ayun po yung dalawang form. Ang pangatlo ay yung tinatawag na post-massage form. No, ibig sabihin po nun, ano po yung assessment form na gagamitin po natin para po ma-determine natin yung effect o result ng pagmamasahe. So ulitin ko po, may tatlo pong forms. The client intake form, the SOAP form, and the post-massage form. Ito po ay nagfo-fall under sa tinatawag na Licensure Performance Protocol, no, or LPP. Yan po yung pinagmulan po ng mga forms. At ito po ay hango mula sa Department of Health, no, sa DOH. Ayan po. Now we proceed sa definition of terms. Ano yung mga iba't ibang katawagan, although alam na natin napakadami po yan. But for our purposes, pag sinabing application, this refers to the administration or administering a healing agent or lotion to the body, particularly the skin, to promote soothing effects. So ito po yung pag sinabi nating application, at dito po ginagamitan po natin ng massage oil or any lotion na ina-apply sa skin. Yun po yung application.
Okay, for our purposes, yun po yung ibig niyang sabihin. Ang sumunod naman ay assessment. Pag sinabing assessment, ito na may kinalaman sa pagkakaroon ng evaluation doon sa health condition ng client, no? So yung physical examination, ito yung paraan para malaman natin kung kumusta yung ating client using, as we said kanina, the form which is the subjective objective assessment and plan form or SOAP. Ang sumunod naman ay ang salitang documentation. This is a detailed chronological record of client's assessment. So, ibig sabihin po nun, yung ayos po niyan according sa timeline. No? Kung ano yung una, ano yung kasunod-sunod na po nun, and then ano yung mga medical history kung kinakailang ilagay o kung kinakailangan ilagay doon sa form sa ating documentation, ano mga complaints, and the findings of the therapists. Gusto ko lang pong ulitin uli sa mga hindi pa po nakarinig po ng ating pong yung binanggit natin regarding sa ano po yung larangan ng nasa medical po tayo na kung saan ay pwede lamang po yung nagmamasahe. Tulad na banggit natin nung kamakailan na tayo nagmamasahe ay nasa preventive side tayo ng medicine, no? Wala po tayo sa curative. Although there is what we call as a very thin line doon sa curative kasi meron tayong tinatawag din po na therapeutic. No? So very thin line po yan. Kailan po, anumang therapeutic treatment o procedure na ginagawa po natin o gagawin po natin, ito po ay hindi po malalimang treatment, no, na nasa larangan po ng ano ng medicine, no, ng mainstream medicine, no. So tayo medyo pahapyaw-hapyaw lang po tayo po doon, no. Ah, pero yun nga po, nililinaw lang po ng DOH na kahit na po tayo maging LMT, kahit na po tayo ay maging license, hindi po tayo inaalaw ng kagawaran ng pangkalusugan na mag-prescribe, no? Mag-diagnose at mag-prescribe kasi po gawain po yan ng mga doktor na mismo. Okay? So there's a limitation on that. Okay. So ang sumunod na salita is massage therapy. This is a systematic approach that combines assessment, evaluation, and scientifically based manual techniques. Ayan po. So yan po yung massage therapy. It takes into account muscle locations, stress points, and other relevant areas of the body. Okay? And again, gusto ko lang din banggitin na pag sinabi natin massage therapy, ito po as in basic po na massage therapy procedure yung ating pong gagawin. Tulad na nabanggit natin pa ulit-ulit, ang ating pong massage is lalo na sa DOH, hindi naman po ito advanced level, no? Nasa entry level po tayo. Ang sumunod naman ay palpation. Ano pong ibig sabihin ng palpation? This is an assessment of the body by touching or pressing with the fingers or the palm of the hand, no. So pag sinabi natin palpation, uh, kinakapa mo, no, using your hand, your palm or your fingers, kinakapa mo, dinadama mo kung ano yung sitwasyon ng ating client. Ito ba yung mainit yung kanyang yung area na yon, or malamig-lamig, or medyo malambot siya, no? Things like those. So yun po yung purpose po no, no, to palpate is to assess the condition of the client by way of touch. Ang sumunod na term ay range of motion. Ano po yung ibig sabihin ng range of motion? Range of motion or ROM is very popular or very much often used sa larangan po ng massage ang tawag po noon ng mga physical therapists, no? Range of motion, yun yung ano nila, no? Yun yung karaniwang ginagamit nila, no? Kung paano mo i-stretch yung iyong yung kamay, no? Paano mo na iikot yan, to what extent? Ayan po. The extent or limit to which a part of the body can be moved around a joint or a fixed point, no? So, yan po sa balikat po, dito po yung pinaka-fixed point. Yan po. Hindi ko lang maigalaw kasi medyo limited yung aking area dito sa aking kinalalagyan ngayon. Pero yun po yung ROM, no? Range of motion. The next one is sensory assessment. Ano po yung ibig sabihin ng sensory? That word sensory comes from the word sense, no? Ibig sabihin po noon ay gamit po yung yung senses. Sense of smell, sense of touch, sense of sight, yung ganon, no? So, pagka tayo nag-assess sa pamamagitan ng pag-profile ng client natin by just looking at the client, no? Pino-profile mo na siya agad. Ayun po, no?
sense of sight po yung gamit po. Pero pag ginamitan mo na ng touch, ayan po, sense of touch po yun. So, ibig sabihin po nun, yun po yung kaparaanan na ini-evaluate natin, ina-assess natin yung condition ng client by using the various senses. Ayan. The next one is the word stroke. So pag sinabing stroke, this refers to a single, uninterrupted, and complete movement or process. Yun po ang stroke. No? Kaya yung 5 basic strokes, ito po yung tuloy-tuloy po na pagkilos, no? And then which accomplishes a particular purpose or objective. No? Sa ating pong Epuraj, malalaman natin later on pagka nag-Epuraj po tayo, ang purpose, ang objective po niyan ay para mag-glide po yung ating kamay over a certain particular area sa skin ng client natin. And of course, mapag-aralan natin later on na ang Epuraj ay nakakatulong sa pag-improve, pag-enhance ng blood circulation. Ayan po, using the stroke which is Epuraj. Okay? Ayan po, number 9 is visual assessment. Yan, tulad sinabi natin kanina, sa pamamagitan ng pag-assess natin, no, by way of looking, using the sense of sight. Yan, looking at the client, and then malalaman natin kung ano yung condition ng kanyang balat, ang tone ng kanyang skin, and that is in relation to health. Panghuli, yung salitang vital signs. Ano po ang ibig sabihin po ng salitang vital signs? Dito po ay patungkol sa mga indicators, no, ng body functions, usually para malaman po kung kumusta po yung heartbeat ng client natin, kumusta po yung kanyang body temperature, kumusta po yung kanyang yung respiratory rate po niyan, things like that, no? Karaniwan po to, alam naman po natin kapag tayo ay pumunta sa doktor na tayo nagpapatingin, normally ginagawa po tayo ng vital signs, no? Lalo na yung kung tayo inuubo, pagka chinek up po tayo, yun po, vital signs taking po ang tawag po ron. Kaya ito po ay isang paraan para malaman natin ano yung health condition na ating client, because like what we have said, hindi lahat ng client at any given time pwedeng masayin. And the only way for us to be able to prove na ang client ay fit for massage is by applying the vital signs procedure. Yan, tuturuan namin kayo later on kung paano po natin yan gagawin. Paano po tayo mag-perform ng vital signs. Okay, so right now, we still have a few more minutes left. So pag-usapan natin ng mabilisan muna, ano ba yung 3 stages of massage like what we have mentioned kanina. We have 3 stages of massage, and I want you to put this into art kasi ito po ang ugat. Ito po ang pinaka pamantayan, no? Ito yung pinaka-procedure na gagawin ninyo sa harapan ng inyong assessor sa DOH. No? You have to ably perform the 3 stages of massage, which are the following: the pre-massage, massage proper, and the post-massage. No? So, ayan po. And, sandali. Hindi pala ako makakabalik. Yan, kung problema po dito. Okay, sige. Yun. Ano kaya itong gawin dito? Ayan, okay. So, balikan po natin. Sorry for the inconvenience. Ayan po. So, yung pre-massage, ito po ay consists of 2 main features. Ano po yung una? Yung una po ay yung talagang preparation per se, yung literal na preparation ng massage table. Kaya pagka kayo ay nag-perform sa harapan ng assessor, normally yan, di ba? Kayo kakatok, and then after knocking at the door, kung kayo pinapasok, then the first thing you gonna do is, meron tayong later on, sasabihin ko sa inyo, yung spiel na pwede nyong gawin, no? Yung guide natin, no? Halimbawa, good morning sir, ako po yung examinee number 001. Andito po ako upang kumuha ng oral practical examination. Ito po ang aking permit. Okay, yun po yun. And then, sir, maaari ko na bang ayusin ang massage table? Then, pointing your hand towards the table. Yun po. And then, pag sinabi niyang go ahead, then you start
putting in your paraphernalia, organize mo, gawin mo maayos at naka-organize din yung mga kagamitan na gagamitin mo sa practical examination. So yun po yung part po ng preparation. Ang sumunod na po, dito po yung client assessment. Ito na po yung tinawag natin kanina na SOAP, or the procedure where you apply vital signs taking to your client to help determine whether your client is fit for a massage or not. Okay? So ayun po. Like I have told you kanina, ito po yung client intake form, no? So you could see here, I am not sure kung malinaw po sa inyong cellphone, ano po. Pero later, don't worry, I'll share with you yung pinaka ano nito, pinaka form, kasi yun yung gagamitin niyo sa exam sa DOH. Okay, so simply put, yung massage client form na to, this is the form where it gives us an idea kung sino yung client natin, ano yung kanyang condition. But if you notice, there are so many questions here na dapat nating na itanong sa client natin. And by the way, dito po sa huli, bago ko lang makalimutan, ito yung part na ito, natanong kasi yata ni Doc First at one time, ito po yung part ng ating pong waiver, no? Ito yung nakalagay lang po disclaimer, but technically this is a waiver, no? I have completed the form, blah, 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 and I understand. Yan po. In essence, ito po ay, ito po yung pinaka, natin waiver. Okay? So, pero like what I said previously, wala namang hard and fast rule na waiver. But for as long as it frees us up, kung ano man mangyari sa client natin, lalo na kung may mga undeclared na mga condition, mahalaga po mapirma ng client natin para kung may problema, ma-absuelto po tayo. No? Kasi hindi po dineclare nung client yung kanyang totoong condition. Okay? Ayan na, mentionan po natin yung SOAP. Kasi po sa premises, kasama po, dalawa pong form ang gagamitin nyo po, which is the SOAP. Ito na po yung pinaka-vital signs taking part. No? Like we said, is S stands for subjective, O stands for objective, A stands for assessment, and P for form. Okay? So, pahapiyan lang po yan, but in the next few days, pag-usapan natin yung mga detalye po ng mga form na ito. And then, yung wala po, no? Hindi po naisama pala yung sumunod na form, which is the post-massage form. Okay? So, yeah. Vital signs taking lang po. Mabilisan na natin pong pag-usapan po. Pag sinabi natin vital signs, meron pong mga apat na na paraan, no? Para malaman natin, ma-declare natin whether or not your client is fit to a massage or not. Ang una po ay yung blood pressure using the BP apparatus, and then the pulse rate gamit po yung ating pong daliri, no? We check the pulse and then we use about timer. Malalaman natin within 60 seconds ilan po yung kanyang pulse. And respiratory rate, yung kanyang paghinga, no? Yung cycle, no? CPM, cycle per minute. Yung bawat minuto ilang pong makaulit po siyang humihinga, no? So pag-usapan natin later on yung mga average na yan, no? Kung ano po yung normal, ano po hindi normal, things like that. And yung panghuli is the body temperature. Yung body temperature naman po, malalaman natin kung ano po kung mainit ba, sobrang init ba yung ating client, normal ba yung kanyang body temperature, no? Gamit po natin po yung ating pong ano uh, uh, ang tawag po yung pang-check po natin ng body temperature, no? So, nung araw po kasi, yung gamit po natin, yung mapapansin nung araw, di ba? Yung may mercury content po na pang-take po ng body temperature na sinisingit sa singit, sa kilikili, no? Or minsan kung baby pa, sa bibig, yung things like that. Pero ngayon, modern na po, no? Gamit na po yung digital way of checking the body temperature. Okay, so yun po, like what we said, hindi natin matatakil po yung mga nitty-gritty for now, pero like what we said, ito po yung paunang information lamang, no, when it comes to the pre-massage area. Okay. Ayan.
So, I will give this time now kung meron kayong, kasi hindi ko kayo na-allow kanina na magtanong. If you have questions to ask, meron kayong mga clarification when it comes to what we have discussed earlier on, including doon sa module 1 natin. Meron ba kayong gustong linawin? Any clarification? Okay, sige po. Ayan, so it seems okay naman po ano, like what we have said kanina. Okay, wala namang tanong, wala namang clarification. Like what we have mentioned over and over again, mahalaga na ma-internalize natin po ito, and then we'll be able to know and understand, because the moment the DOH gives the exam, more on ano na tayo, no? More on application, more on paano kayo mag-a-analyze, no? Ano yung gagawin nyo given a situation. And it's a good thing kasi hindi katulad nung araw na parang napakaraming dapat i-memorize. Yung gano'n, no? Kasi pag hindi mo na-memorize, pagdating ng exam, mahirapan kang sumagot na kasi hindi mo na-memorize. Pero ngayon, ah, mayroong memorization pa rin kayong kailangang gawin. Halimbawa, ano bang meaning ng massage? Dapat alam niyo po yun. Ano po? But it doesn't mean na lahat po ng mga nasa manual, nasa textbook ay kailangan niyo pong i-memorize. Importante lang po na internalize nyo na maigi, and then you're able to explain later on, no, yung ano man yung observation niya, i-explain niyo po kung bakit, kung ano man ang tanong regarding sa isang massage procedure, ano yung stroke na gagamitin, bakit yun ang gagamitin mo na stroke? At bakit hindi mo gagamitin yung ibang stroke? Things like those. So, again, it boils down to massage application. Okay, so kung wala nang tanong, maraming salamat. I will have to inform. Let me check sa inyo pong chat room kung may mga. Okay, so safe naman ano? Wala ako nakitang question sa chat room. Yan. Okay. Okay. Gusto ko lang pong banggitin 'no, yung kanina ang iba sa inyo, nagbigay po kayo ng key number dun sa menti.com na quiz natin. Huwag niyo po i-key in sa ating chat room kasi hindi po kayo dadalhin po dun sa sagot ninyo sa menti.com. No, kung ano yung hawak ninyo, halimbawa pagka nakita niyo na po yung yung item ng menti.com, normally po nandiyan po nakasaad din po diyan kung ano yung number, no? Hanapin niya yung code number. Dito niyo po sa menti.com ikikiin yung number. Kasi napansin ko dito sa ating chat room, doon niyo po nilagay yung inyong number, and then sa kanyo nilagay yung sagot. Ah, hindi po yung makakarating po doon sa menti.com. Okay. So ayun po, maraming salamat, and thank you so much for today. And tomorrow, tuloy natin yung pag-uusapan natin. And for me, this is very exciting kasi ito yung practical part ng inyong gagawin sa DOH exam, which is the oral practical, no? So continue reading, and if you have time, paki-check nyo rin po sa YouTube, na nakita nyo naman siguro lahat kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, paki-backread nyo po sa inyong group chat, nandun po yung ating YouTube channel. And then kung hindi pa kayo nakasubscribe, I strongly suggest you subscribe yourself, and then i-click nyo din po yung notification bell which says na pagka kayo ay may mga bago tayong upload, you will be immediately notified. So wala kayong mami-miss out na mga materials. So even this lecture, katulad na nagawa na natin, pagkatapos nito i-edit natin, kaya madalas ko nagpupuyat, i-edit natin to and then i-upload natin sa YouTube, no? For those especially na hindi naka-attend ng ating klase, and then they'll be able to have an idea kung ano yung mga napag-usapan natin. Ulit-ulitin ko po at hindi ako magsasawang magsasabi sa inyo, patuloy kayo magbabasa while waiting for your manual to come over. Nandiyan naman po napag-usapan natin na pwede nyo naman po i-check sa inyo pong sa ating website, no, yung ating po mga pinag-uusapan. Huwag kayong mag-alala, napaka-basic, as in basic lang po na information po ito, and then habang tumatagal lalo tayong lumalalim. And thank you so much for your time. See you again tomorrow. God bless. Keep on praying, and see you tomorrow again. Bye for now. Arigatou gozaimasu. Salamat po. Thank you, sir. Thank you. See you tomorrow.
Thank you, sir. Bye, arigato. Arigato. Ay, Sir, Ay, musta daw po, sabi ni Sir Rodolfo Espiritu. nasaan siya ma'am ngayon? Olonga po, sir. Gano'n. Sige, regards mo na lang ako sa kanya. Yes, sir. Kasi Okay. po nagkasakayan po kami sa jeep kahapon, tapos Oo. ini-invite niya akong mag-bone setting. Oo. Kaya lang po sabi ko, ay sir, nag-start akong Hmm. mag-DOH. Ay, kanino? Sabi niya, sir. Kay Sir Oo. Benji. Ay, sabi niya, classmate ko yun sa DOH way back 2001 po ata yun, sir. Ang tagal na. Oo. Hmm. Oo nga, sir. May sarili siyang clinic? You mean? Ay, kwan po, sir. Ang kwan po niya sa acupuncture, ang more on, pero nagkakwan po siya, kung saan-saan po ata siya nagpupunta, sir, may kasama siya. Bone Oo. setting. Opo. One set. Okay, regards mo sa kanya ha, Chris. Yes, sir. Sige, sir. Okay, Thank God you. bless. God Salamat. bless po. Bye-bye. Salamat po. Bye.